So now after 10 months? Wala pa. November, December, January, Feb, March, eight April, months. May, June. 8 Bobo months. sa mat, no? Talagang binilang ko sa kamay, 8 months. 8 months. Can you say na you made the right decision? Happy ka? I think, yes, I did. I did the right decision. I made the right decision. Alam mo, so proud ako kasi for the first time in my life, kasi alam mo, si Gandang Kara, na, sanggang dikit ko to mas malaki ang kita ko sa kanya but she was the first one to buy her own farm. Nice. Hindi ko mag-gets yun. Ano mo din? Diba? Siya yung, siya dito kasi entrepreneurial mindset yun eh. Grabe. Siya yung una. Tapos nung umalis ako sa radyo, I bought my own farm. A couple of weeks ago. May farm na pala. Maliit lang naman, pero at least farm lang tawag ko. Kami diba? Farmville. Oo. Tapos a couple of weeks ago, bumili ako ng isa pang bahay sa probinsya. That's good. Nice. So mag-affiliate ba tayo o YouTube? Both. Actually, Tito Mikey, Karen, namili ako bibili ako ng Rolex or bibili ako ng lupa. Tama naman yung ginawa. Tama naman yung choice. Yun talaga yung choice Bibili ako ng Rolex, bibili ako ng lupa. Tama naman yung ginawa mo. Oo. Ang dami kong G-Shock. Pareho lang yung oras Oo, di ba? Hindi ka naman nila i-judge dahil naka-G-Shock ka. Pero gusto ko ng Rolex. Kumbaga, saka na yun kapag may sobra-sobra na. Oo. Sabi kasi sa akin, when you buy a watch as expensive as that, naka-Rolex ka, di ba? Hindi. Rolex yun. Kaya sinabi nila pag ganun ako Hindi, di ba? Ano daw parang pag lalaki, it has to mark a significant milestone in your life. Yeah. Wala pa ako dun True. So dapat pang celebration pala siya pag bibili ka ng True. Wala pa ako dun. Pari mo on your first year. Anniversary. Baka milestone ko siya. Anniversary ng Petty Night. Makakabili. Tsaka yung Rolex naman sa kanya, mga 1 linggo lang Hindi totoo. Malay mo, pag nag-sponsor yung Converge. Sabihin ko, niya ng Rolex yun. huwag niyo muna akong bayaran ng 1 year, ipunin niyo lang sa inyo. Ito pa rin natin ang pangarap ni Papa Jack. Converge. Okay, so outside of what you're doing right now, I'm sure you're still in that entrepreneurial mindset kasi nandun ka na nandun ka na sa building stuff building your brand and all. Ano pa yung mga iba mong gustong titignan mong pwede mong pasukin? Dati kasi may business ka na, di ba? I used to have a salon dati. Botika. May butika. Yung butika kasi hindi ko siya skill set Oo. Pag hindi mo talaga naiintindihan yung negosyo mo. Hindi basta kung saan malaki kitaan no? Dapat yung ikaw yung interesado. Oo, hindi wala Baby mo yun Wala, hindi ko ito maintindihan Is there anything na nakikita mo ngayon na? Pwede mong gawin. Actually, a couple of weeks ago, nag-meeting ako with some business-minded people. I wanted to, ito na, sa tayo, di ba? Anong pangalan ng to? Discarding Pinoy. Ano, itong building. Okay. We're remote, di ba? Nagko-concept ako ng ganito. Co-working space. I wanna build my own co-working space na may kasamang podcast studio na may laundry area. Pwede maglaba. Di ba pag nagko-working ka, pwede ka na maglaba. Di ba pasok siya, di ba? Oo. I was trying to pull money from friends. I was trying to pull money. Ambag-ambag tayo. Yeah. Business. So, may mga umuo sa akin. Nagulat ako, daming umuo sa akin. And then one night, I was at home. Naisip ko, natakot akong kumuha ng pera ng iba. Totoo yun. Natakot ako. Kasi may nag-pledge na Pabubuo ko na yung mga several millions May mga nag-pledge na Hirap, no? Natakot ako kasi hindi ko pera. Iba pag pera mo. Oo, baka hindi ko mabalik. So, and I will lose friends lalo na kung friends mo. So, iniipon ko siya para itayo ko siya on my own na lang. Tama. Tsaka at least at the end of the day, maging successful man yun o mag-fail, ikaw lang sisisihin. Ako lang. True yun. At least ikaw lang. Ako lang. Ikaw lang. Totoo yun. It's hard to... So yun, and I'm in the process of relaunching my own brand of coffee. May sarili akong brand na coffee kasi vegan ako. I formulated this coffee na purple corn coffee. Wow. Di ba? Kasi yung corn, may purple version yan Yung mga Peruvian, nila yan yan yung pinakasangkap ng kanilang pagkain and they live, some of them live 100 years. Not necessarily directed to the corn, pero staple nila yan. So last year 2 years ago nag-launch ako ng sarili kong brand na coffee na nung nag-focus ako sa radio, napabayaan ko siya Kasi employed ako di ba? Dumating sa point na it's being sold na in Papua New Guinea, in Africa yung coffee. Tsaka ngayon, when you
put up a brand or a new product, ikaw na yung marketing eh. Dapat ako yon. So ngayon, pinaparedesign ko yung itsura ng yung box and everything. Packaging. I'm in the process, no? Yeah. Ito personal question na lang. Where did why are you vegan? Is there a decision Psychological from years? vegan ako eh. Ano Baka yung magalit yung mga vegan sa akin. There are many kinds of vegan eh. May parang religion na... Ethical. May ethical. Ethical ako in a sense that I call myself a diet vegan. Oh. Anything that I put into my mouth dapat walang animal products. Ooh. O, diba? So hindi ako makakain ng say chichirya pag pagbabasahin ko sa likod may crustacean. Animal yun eh. So pinatay mo siya ganun. So may mga vegan kasi na ultimo onion din nila pwedeng kainin. Kasi you have to kill the onion to eat it eh. May ganun. So belief nila yon. Ako naman I just don't like animals being killed para kumain ako. Pero may mga kinakain pa rin ako na I don't consume egg. Kasi ano yun? Kasi product. Yeah. But I still consume honey. Bees. Kasi bees. Kasi Tinransport lang naman nila yun. Kasi yung ano naman, akin lang naman to, partial ko to. Yeah. Yung honey naman, you cannot force bee into labor eh. Kasi, so medyo absuelto pa siya sa akin. So nag-honey pa. Kailan ka nagsimulang maging vegan? I stopped eating rice 23, 24 years ago. You don't eat rice? I don't eat rice. Magaan ang katawan ko kahit medyo malapad ako. Oo. Tapos I turned pescatarian siguro mga a decade and a half ago. After mga 6 months, nag-vegetarian ako. Tapos several years ago, nag-vegan na ako. Wow. Diet vegan. Wow. So pati lifestyle. Sarap ng kain ko kanina. Shampoo, damit, vegan, or... And then, wala pa ako doon. Wala pang ganung level. Kasi, ang hirap maging vegan sa mundong ito. Lalo na sa Pilipinas. Yun. grabe. Paano yung kotse mo, leather yun? Anong gagawin mo doon? Oo. Diba? So wala pa ako sa ganun. So diet pa lang ako. Whatever ano. Kasi diba may mga... Pag kumain kayo sa labas, lahat nakakanin. Sanay ako. Hindi Walang ka na masyadong- natatakam. Sanay Wala ako. na. Sanay ako Hindi na ka natatakam. pag may handaan, Ikaw lang hindi ako kumakain, nagkakape ako. So I always come in ng either busog or may baon ako. Kahanga-hanga naman. Oo talaga naman, si Papa discipline. Jack. Discipline. And I think isa sa mga natutunan ko sa pakikipag-usap sa'yo this episode, Papa Jack, is how you continuously reinvent yourself. True. Na parang feeling mo hindi na nagwo-work to. Ay, may gagawin akong iba. And then you successfully just do it, di ba? Galing. And to add on to that, he evolves even though he was already successful. Kasi Di minsan, siya tumigil oo, doon. minsan kasi pag may success ka nang naabot, parang comfort zone mo na yun eh. So ba't pa ako mag-evolve? Eh, okay naman ako as Ang hirap nung yung longevity sa karir ko. So far kahit paano, with all humility, ang tagal ko na and yet Tagal kahit na. paano significant pa rin yung name ko. Alam mo, Yeah. minsan pag naggabi, iniisip ko, na-maintain ko to, no? Ang tagal ko na eh. Ang hirap gawin nito yung Maybe 5 years. yung longevity of significance. And your excitement is still there. Oo, di ba? Ang hirap maging Grabe, no? Kanina like, nga lang, Vic Soto. Vic Soto, di ba? Tagal na, no? Tagal na ni Vic Soto. Yeah. Idol ko yung karir no, parang ang tagal na niya pero yung significance niya sa Everyday, nandun pa din siya. andun pa rin siya pero anong binayad niya doon? Sipag, pagod, consistency. Tsaka everyday nandun siya. Everyday nandun. Yun palang commitment na yun eh. Yes, Oo. totoo. Ang galing, ang galing. Nakakatawa. So Papa Jack, with all of your achievements, ano kaya yung ultimate why mo? Yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay bumibiskarte ka? Maging mabuting anak. Before I became father, may anak ako dalaga. Dapat kasama ko siya dito kasi idol ka nun eh. Ilan taon? Ano to yung 22 yung anak ko. 20. Ayun, generation to ng I have a daughter, no? Dapat kasama siya kanina eh. Yeah. Sabi niya sa akin kagabi, hindi ako matutulog, kasama ko mamaya. Pagkato ko sa kwarto, tulog eh. Tulog. Gusto ko picture sa'yo eh. Oh. Tawag nito, ano yung tanong mo ulit? Ang daldal ko kasi. Bakit hanggang ngayon bumibiskarte Ayun, ka pa? I wanted to be it's my passion to become a good son. Bago ako naging tatay, anak muna ako eh. Yeah. True. Feeling ko yung nanay ko ang unang kamag-anak ko sa mundo eh. Before my daughter, nanay ko talaga. So, non-negotiable sa akin ng pagiging anak. I will never trade any relationship in this world than before being a son. And you want You want to give your them a good mother life. to have a Yeah. good life. Well, comfortable life. Kasi hindi man kayo mayaman eh. Kailan naman akong nagkaroon ng extra dito sa podcast ko. Hindi kayo mayaman talaga. Pero at Hindi least kayo mayaman. magko-Korea siya ngayon. Hindi kami galing Oo, sa... Korea kayo ngayon, no? Pero at Hindi, least Japan better mamaya. than before. Yes. Oh. Yeah. So yun, You're in nanay a ko. better place. Gusto ko lang na kasi lumaki ako ng nanay ko ng problema ng sasaing natin.
Oo. Diba? Alam mo, second year high school ako nung nakatikim kami ng kuryente ha. Lampara kami. Second year high school. Yes, second year high school ako nakatikim ng french fries. Mahirap kami. Nagbobote ako nun. Grabe. Nagbobote ako nun. Yung bote. Diaryo bote. Bote lang kasi wala naman. Bote. Nagbote, may bilang akong bakal bote nun. I was a party clown. Wow. Alam mo lahat ng waiter ako nun sa... Na-discover ko yan eh. Pag birthday party, pag waiter ka, 150 sweldo mo eh. Pag clown. Pag clown ka, 300 ka eh. Clown ka. Darating ka sa mismong pagsaya na, sa alis ka na kagad, 300 yun. Pero, parang tatawanan ka. Pero, clown ka nga eh. Ano gagawin mo? Trabaho yun eh. Trabaho yun. Trabaho Ito yun. controversial question, Papa Jack. What is more important for you? To be a good son or a good father? I think you have to be a good son before you can be a good father. Kasi ituturo ko sa anak ko yun eh. Mm-hmm. Diba? Na pag yung nanay ko, bad trip, galit, kaya tama o mali siya, hindi ako sasagot. Diba? Inipon niya yung right na para ma-bad trip siya kahit na irrelevant pa yung galit niya. Naipon niya na yun sa dami ng pinagdaanan namin. Naipon na niya yun. At maituturo mo yun. Oo. I don't have to tell that to my daughter. She will see that eh. Makikita niya pag basos ako sa nanay. Makikita ng anak ko yun, gagayahin niya ako. Yeah. So, ganun ako lagi. Alam mo, if there's one prize that kung merong premyo ang stake, yung may short stint sa mundong ito, that is the privilege of being my mother's son. May natutunan ka bang bagong diskarte? Huwag kang matakot na sumubok. Para sa mga nanay na nag-aalinlangan, para sa mga kabataang takot mag-umpisa, at sa bawat manggagawang nagpapakapagod, para sa inyo to. Kung na-inspire ka, ipaalam mo sa amin. Mag-comment, mag-like, at i-share ang episode na to sa mga kailangan din ng push ngayon. Kita-kits sa Apple Podcasts, Spotify, at YouTube. Discarding Pinoy, powered by Converge. Sama-sama tayong lalaban sa mga aral ng buhay.